Kahit nakapunta na sa magiging kwarto niya sa mansyon sa mismong kwarto ni Frederick dahil doon siya inihatid ni Lola Andrea, ay hindi pa rin maalis sa isip ni Emerald ang sinabi ng matanda. She now understands why they pushed Frederick onto a blind date with different women because they were thinking that her soon-to-be husband was gay. Nangingiting napapailing si Emerald. Paano magiging baklang lalaking yun kung halimaw ang performance sa kama? Mahina niyang bulong habang nakahiga sa malapad na kama. Kasunod nun ay ang pamumula ng mukha at pag-init ng pisngi dahil naalalang gabing magkaulayaw sila ni Frederick. That man is good. No, but a beast in bed. Kahit lasing siya ng sandaling may nangyari sa kanila ni Frederick ay ramdam pa rin niya kung gaano to kasarap katalik, kaya sigurado siyang hindi to bakla. Upang pigilan ang pag-iisip ng kung ano-ano, ay bigla siyang bumangon at inikot ang paningin sa paligid. Ang kwartong kinaroroonan niya ay walang sinabi sa laki ng kwarto niya sa bahay nila. Malungkot siyang bumuga ng mahinang buntong hininga. Bakit sa tingin niya ay nananaginip pa rin siya? Kung sa bahay nila, sa storage room na siya nakatira, dito'y isa siyang prinsesa. Sino mag-aakala ng bunga ng kanyang pagkakamali ang pagiging asawa ng isa sa pinakagwapo at pinakamayamang lalaki sa Pilipinas? Sa isiping ito, bagamat may tuwa sa kanyang puso't natakasan niyang paghihirap sa kamay ng sariling pamilya, may kaakibat naman yung stress. Hindi niya alam kung anong kapalarang naghihintay sa kanya sa pamamahay na ito, lalo pat hindi pa niya nakikilalang magulang ni Frederick. Ngunit ayaw naman niyang masirang ganda at kasiyahan dahil lang sa problemang hindi pa naman dumarating, kaya naman tumayo siya sa kama. Kumuha ng damit mula sa maleta at tinungo ang banyo upang maligo. May dryer na rin ang buhok sa loob, kaya pagkatapos niyang maligo ay bumalik na siya sa kama at humiga dahil pagod noong nakaraang gabi sa halos magdamagang pagtatalik. Sabayan pa ng pananakit ng kanyang katawan, ay kagad siyang nakatulog. Hindi niya napansin kung gaano siya katagal matulog, pero nang magising siya ay kalagitnaan na ng gabi. Nang tingnan niya ang katabi ay hindi yun nagalaw. Frederick is not back yet. Kinabukasan maaga siyang nagising upang ipaghanda ng breakfast. Ang dalawang matanda, kahit na sinabihan pa siya ng mga to na wag na siyang makialam sa kusina, ay hindi pa rin siya natinag. Naabutan niya doon ng tagapagluto ng mansyon na nagngangalang Carmela. Nakilala niya ito kahapon dahil ipinakilala siya ni na Lola Andrea at Lolo Mio sa lahat ng mga tauhan ng mga to. Mababait ang lahat at galak na galak ang mga to na makilala siya. Pero naiiba si Carmela. Hindi niya maintindihan pero ramdam niya na medyo malamig ang trato nito sa kanya. Lalo na ngayon, hindi na kita kailangan dito, Miss Emerald. Kaya ko na't sanay na ako sa kusina dahil matagal ko nang pinagsisilbihan ng mga Harrington. Pinagdiinan pa nitong salitang matagal na. Para bang pinapakita nito sa kanya na wala siyang karapatang mangialam, ngunit hindi nagpatinag si Emerald. Nginitian niyang babae. Hindi bale, wala naman akong gagawin eh. Isa pa, nagustuhan ni na Lolo Junicio at Lola Andrea ang luto ko kahapon. Kaya ngayon ay gusto ko namang ipatakim sa kanilang specialty ko sa umaga. Ang buong akala ni Emerald ay hindi pa rin papayag si Carmela. Pero nagulat siya na magkibit ito ng balikat at tumango sa kasimple siyang nginitian. Ikaw ang bahala. Mukhang maalam ka nga naman sa kusina, kaya hahayaan na kita. Pero pwede bang dito lang ako at manunod ako sa'yo para naman makakuha ko ng tips sa pagluluto? Muli siya nitong nginitian at wala ng tila galit sa mata nito. Malapad nang umiti si Emerald. Baka nagkakamali lang siya ng pagkakakilala sa babae at mukhang mabait naman ito. Wala pang naumpisan si Carmela dahil naabutan niya itong naghuhugas pa lang ng bigas at magluluto daw ito ng arroz caldo. Kaya naman yun ang niluto niya. She also made pancake for Frederick dahil ayon kay Carmela, paborito daw yung kainin ng lalaki sa umaga. But is that guy even here? Bakit hindi pa niya ito nakikita? Bakit pa hinahanap mo siya? Saway niya sa sarili. Dahil pagkagising niya pa lang, ay wala na siyang ibang iniisip kundi si Frederick. Almost an hour passed and everything was ready. But Emerald's phone rang. Kaya naman hinayaan niya si Carmela sa paghahanda habang sinanyasa naman niya ang isa pang kasambahay na tawagin ng dalawang matanda para mag-agahan at siya naman umakyat sa kwarto upang sagutin ang tawag mula sa kanyang kaibigan. Nang muli siyang bumaba, ay naghihintay na sa kanya sa pagkainan ng dalawa. Emerald, halika na't mag-almusal. Ang sabi ni Carmela ay nangialam ka na naman sa kusina. Saway ni Lola Andrea, bagamat may ngiti sa labi.
Napakamot sa batok si Emerald saka umupo sa upuan na nakalaan sa kanya sa tabi ng matandang babae. Hayaan niyo na po, Kola. Wala naman ho akong ibang gagawin eh. Kasiyahan ko po na paglingkuran kayo. Well, the food tastes very good. Puri naman ni Lolo Mio. Ang hindi alam ni Emerald ay nakadalawang bowl na ito ng arroz caldo. Masaya si Emerald dahil nagustuhan ng dalawang pagkain ni luto niya, kaya kahit hindi pa niya nakikita si Frederick at hindi ito natikman ng luto niya, ay hindi siya naapektuhan. Pagkatapos ng almusal ay bumalik siya sa kwarto upang ayusin ang gamit na dala niya kahapon. May empty cabinet sa kwarto ni Frederick na tila nakalaan para sa kanyang gamit at doon inilagay ang mga damit niya. Malapit na siyang matapos sa pag-aayos ng malakas na sunod-sunod ang katok na narinig niya sa pinto. Sinundan niya yun na nag-aalalang boses ng mayordoma. Ma'am Emerald, may masama pong nangyari. Mabilis na tumayo si Emerald kagad na lumapit sa pinto upang buksan yun. Manang, anong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura niyo? Labis sa pagtatakang tanong niya at kagad ring kinabahan, baka may nangyaring masama sa dalawang matanda. Bigla hong inatake ng pagsusuka at pagtatae ang mga Madam Andrea, pati na rin si Sir Dionisio. Naghahanda na po kami para dalhin sila sa ospital. Suspecha ko ho ay nagkaroon sila ng food poisoning. Namutlang mukha ni Emerald sa narinig. Paano nangyari yon? Halos walang boses sa tanong niya. She was the one who prepared their food. How could they suffer from food poisoning? Mabilis na sumunod si Emerald sa ospital kasamang isa pang driver na naiwan. Habang nasa daan ay kaganyang pinadalhan ng mensahe si Frederick na nakuha niyang numero mula kay Noriel. Pinaliwanag niya dito ang nangyari sa dalawang matanda at ang tanging reply nito ay magkita sila sa ospital. Puno pa rin ng pag-aalala si Emerald hanggang sa makarating sila ng mayordoma sa ospital at maabutan sa emergency room ang mag-asawa na may nakakabit na swero. Namumutla pa rin ang mukha ng mga to sa labis sa pagsusuka at pagtatae at halos mawalan na rin ng lakas. Mabuti na lamang at kagad na dinalang mga to sa ospital at nabigyan ng infusion. Kung hindi niya alam kung saan ilalagay ang sarili dahil siya lang naman ang nag-prepare ng pagkain ng mga to. Pero hindi maintindihan ni Emerald kung paano nagkaroon ng food poisoning ang mga to. Maayos ang naging luto niya at malinis siyang magluto. Isa pa, walang ibang humawak sa isiping yon ay kagad na bumaling. Ang kanyang tingin kay Carmela na tahimik lang na nakaupo sa isang tabi. Nakayuko ito kaya hindi niya makita kung ng expression ito. Gusto sana niya itong lapitan pero biglang bumukas ang pinto ng emergency room at pumasok si Frederick kasunod ang ilang doktor. Nakaagad na nagbigay ng instruction at pinapalipat ang mag-asawang matanda sa isang private room. The results are out. Nakumpirma namin ang dahilan ng food poisoning ng pasyente ay dahil madumi ang pagkain na nakain nila. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Emerald na marinig ang paliwanag ng doktor. Matapos na maisettle ang dalawang matanda na hanggang ngayon ipayapang natutulog. Unti-unti nang bumabalik ang complexion ng mga to at hindi nagaanong maputla. Dahil na rin sa infusion at gamot na nainom ng mga ito, kaagad namang nilingon ni Frederick si Carmela na may madilim na mukha. Alam nitong babaeng lagi naghahanda ng pagkain at ito lamang ang pwede nitong masisi. Pero na makitang tingin ni Frederick ay mabilis na tumayo si Carmela at kaagad na lumapit sa lalaki. Saka nagumpisang magpaliwanag. Sir Frederick, hindi po ako, iiling-iling na sagot nito sa tinuro si Emerald. Mula kahapon, saka ngayong umaga ay siyang nag-prepare ng pagkain ng iyong lolo at lola. Nakataas ang kilay at madilim pa rin ang mukhang lumapit ang tingin ni Frederick sa kanya. Her shoulders shrunk by the cold look Frederick is giving her. I'm dead, sigurado kung akong pagbibintangan niya. At kahit na anong paliwanag ang sasabihin ko, ay hindi siya maniniwala dahil ako lang ang bago sa bahay. Tahimik na usal niya sa isip, nilapitan niya si Frederick at tinawakan sa braso sa kahinila palabas ng pribadong kwarto at naglakad sa mahabang koridor hanggang sa makarating sila sa pinakadulo kung nasa ng exit. Hindi nila alam na palihim na sumunod sa kanila si Carmela. Mr. Harrington, mahinang boses na tawag niya sa lalaki. Alam kong hindi akong dapat na maghanda ng pagkain ng iyong lolo at lola, pero sigurado akong malinis akong maghanda ng pagkain. Gusto ko lang sana silang pagsilbihan. Anong nilagay mo sa pagkain? Malamig na tanong ni Frederick. Hindi nito inalis ang matiim na titig sa kanya at kitang-kita ni Emerald ang nababadyang galit mula doon. Kung narinig lang ni Frederick ang malakas na pagtibok ng kanyang puso na pinagsisigawan na wala siyang kasalanan ay magiging maayos sa sanang lahat. Mr. Harrington, wala akong ibang nilagay at inuulit ko.
Malinis ang pagkakaluto ko sa pagkain ni na Lolo Mio at Lola Andrea. Frederick scrutinized her up and down. Saka lang medyo lumambot ang ekspresyon ng mukha nito nang makitang hindi na siya nagsisinungaling. Pero bago ito makapagsalita, ay biglang may isang maliit na boses na sumagot mula sa direksyon ng pinanggagalingan nila. Nakita ko po yun, Sir Frederick, sabay na lumingon ng dalawa sa pinagmulan ng boses. At nang makita ni Emerald si Carmela ay mahina siyang napatawa at napaangat ang isang kilay. This is it. Anong nakita mo? Malamig na tanong ni Frederick dito. Nakita ko si Miss Emerald, nakayukong ulong sagot nito. Nakita ko na may nilagay na kung ano si Miss Emerald sa pagkain dahil nasa tabi lang ako niya habang nagluluto to. Nung tinanong ko siya kung ano yun, hindi niya sinabi sa akin dahil sikretong recipe niya raw yun. Muling tumikwas ang sulok ng labi ni Emerald na marinig ang sinabi ni Carmela. Nonsense, anong pinagsasabi mo na nilagay ko sa pagkain? Prangkang tanong niya. May ebidensya ka ba na ginawa ko yun? Hindi ko na kailangan ng ebidensya, Miss Emerald. Alam nating pareho na ikaw naganda ng pagkain ng dalawang matanda. Yumuko si Carmela at nag-umpisang umiyak. Alam kong ikaw ang may kasalanan, pero ayaw ko nga ako mapagbintangan dahil akong cook sa bahay. Biglang natahimik si Emerald tumingin kay Frederick na ngayon ay matang nakatitik sa kanya. It was obvious kung sinong paniniwalaan ni Frederick, pero hindi na siya papayag na apihin pa ng ibang tao. Kung noon ay hindi siya lumalaban sa kanyang ama't ina, ngayon ay hindi na siya papayag na api-apihin ng kung sino man, lalo na kung alam niya sa sarili na wala naman siyang kasalanan. Wala akong kasalanan at wala akong kung ano man na nilagay sa pagkain. Kung hindi ka naniniwala, kunin mo ng fingerprints ng kalderong pinaglutuan ko. Tingnan natin kung may iba pang taong humawak doon. Pagkasabi nun ni kaganyan tinignan si Carmela na kagad na hindi mapakali dahil sa sinabi niya. Alam niyang nagsisinungaling ang babaeng ito at siyang tinatarget pero hindi siya magpapaapi. Kagad namang tinawagan ni Frederick ang assistant nitong si Noriel para sundin ang sinabi ni Emerald. Bigla namang nagpaalam si Carmela sa kanila na uuwi dahil bago ito pumunta sa kanila inutusan ito ng mayordoma na kumuha ng damit na pampalit ni na Lola Andrea. Kaya naman pinasabay na ito ni Frederick kay Noriel na naghihintay sa ibaba. Nang makaalis si Carmela ay kagad na nilingon ni Emerald si Frederick. Let's follow her. Patutunayan ko sa iyo na wala akong kasalanan. Tinasan siya ng kilay ni Frederick pero sumunod pa rin ito at nagtawag sila ng taxi sa kasinundan ng kotseng minamaneo ni Noriel. Ang hindi alam ni Carmela ay naunahan siya ni na Frederick at Emerald. Sinadya ni Noriel na bagalan ng pagmamaneho upang una silang makarating kaya naman naghihintay na sila sa pagdating ng babae. Lahat ng ito ay plano ni Emerald dahil ayaw niyang mapahiya kay Frederick at sa lolo't lola nito. Nang makababa si Carmela mula sa sakyang minamaneho ni Noriel, ay dali-dali itong pumasok sa loob at tumiretso sa kusina. Kahit pang paalam nito sa lalaki kukuha ng damit sa kwarto ng matandang amo. Hinayaan naman to ni Noriel dahil alam niya naghihintay na ritong kanyang amo. Nang makarating sa kusina ay kaganyang kinuwang kaldero na ginamit kanina ni Emerald. Mabuti na lang dahil hindi pa naisasali ng natitirang laman noon dahil nagkagulo na kanina sa biglang pag-atake ng sakit ng tiyan ng dalawang matanda. Kaganyang sinandok ang laman noon para itapon at akmang itatapon nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Kasunod doon na biglang pag-agaw ng kaldero sa kamay niya. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Carmela? Tinaas ni Emerald ang kamay ng akmang hablutin sa kanya ni Carmela ang kaldero pero dahil mas matangkad siya dito hindi ito nagtagumpay. Akin na yan, angil ito tinangka ng agawin mula sa kanyang kaldero pero biglang sumulpot si Frederick. At hinila nila nito si Emerald para itago sa likuran nito. Anong ibig sabihin nito, Carmela? Nanlalamig ang mababang boses sa tanong nito. Nang makita ni Carmela, ang among lalaki kagad na namutla ang mukha nito at napaluhod sa harapan nito. Yun ang tagpong naabutan ni Noriel. Ah, huli na ba ako, boss? Umiling si Emerald. Hindi, Noriel, saktong-sakto lang naabutan mo. Dahil alam na namin kung sinong guilty nagbigay ng maduming pagkain kay Lola Andrea. Tinangka niya sirain ng ebidensya pero naabutan namin siya. Mariing napailing si Carmela at luhaang tumingala kay Frederick. Sir Frederick, wala po akong ginagawa. Gusto ko lang linisin ng kaldero dahil kanina pa yung nakatiwangwang. Pero hindi ko alam kung bakit ayaw yung ibigay ni Miss Emerald. Sinubukan pa ni Carmela na magsinungaling pero hindi tanga si Frederick para paniwalaan ito. Hindi ako tanga para paniwalaan ang kasinungalingan mo, Carmela. We just baited you into admitting your sins. Kung ikaw ang talagang may pakana ng paglalason sa lolo't lola ko, isa pa hindi ko na kailangan mag-aksaya ng panahon sa mga fingerprints na sinasabi ni Emerald.
Dahil nakikita kong nangyayari sa camera, sa tingin mo ba talaga ay kaya mong dayain ang ginawa mo? Kahit na in-off mo pang CCTV camera sa kusina? Ikaw lang nag-iisang kasama ko sa kusina habang nagluluto't iniwan ko sa yung niluto ko para sumagot ng tawag. Kahit na bago lang ako dito, hindi ko magawang manakit ng tao at kita mo rin naman kung gaano ko kalinis magluto. Hindi ko alam kung anong galit mo sa akin para siraan ako ng ganito. Pero sorry Carmela, hindi akong klase ng babaeng aapihin mo lang dahil bago ako dito. Dahil nabuking na siya ay walang nagawa si Carmela kundi ang magmakaawa at umiyak sa harapan ni Frederick. Ngunit hindi ito pinansin ng lalaki. Binalingan nito si Noriel na nakatayo sa isang tabit naghihintay ng kanyang utos saka nagsalita. Ikulong ang babaeng yan. Ipaalam mo na rin sa lahat na mula ngayon hindi na empleyado ng pamilya Harrington ng babaeng yan. Bago pa man mahawakan ni Noriel si Carmela, para hilahin to palabas ay mabilis nang tumayo tinakbo si Emerald. Akmang sasampalin siya nito. Pero kagad na nahawakan ni Frederick ang kamay nito at napigilan sa akmang pananakit sa kanya. Don't make me charge you with an even heavier punishment, banta ni Frederick. Pero Sir Frederick, ang tagal ko kayong pinagsilbihan. Bakit ang babae yan pang mas pinili niyong kampihan kaysa sa akin? Habang pilit na nilalayo ni Noriel si Carmela, palabas ng kusina tahimik na nakamasid dito si Emerald. The punishment for going against the Harrington family is harsh. And if you didn't prove her innocence, she couldn't imagine what could happen to her. Bakit naawa ka sa kanya? Tumayo ng tuwid si Emerald mula sa pagkakasandal sa hamba ng pinto't nilingon si Frederick. Humiling siya. No, hindi ko lang maiisip kung bakit sa sobrang galit niya sa akin ay nagawa niyang ipahamak ang taong matagal niya nang pinagsilbihan. People can think when they are clouded by jealousy. Umakbang si Frederick at tumayo sa harapan niya. Halos isang dangkal na lang ang pagitan nilang dalawa at ramdam ni Emerald ang mainit na hiningang binubuga nito habang nagsasalita. Kaya bumilis ang tahip ng kanyang puso. Mabuti na lang at matalino ka mag-isip. I like it about you. Tumaas ang sulok ng labi nito at pati na mata ay nakangiti sa kanya. Ramdam ni Emerald ang lalo pang pagbilis ng tibok ng kanyang puso at hindi siya kagad makapagsalita. Iniwas niya rin ang tingin kay Frederick dahil hindi niya kayang klase ng titig nito na tila ba hinhigop ang pagkatao niya. Ibang-ibang titig nito kaysa kanina nung pinaghihinalaan pa lamang siya nito. Bigla siyang tumikim upang umiwas dito sa kamuling sumandal sa hamba ng pintuan. Mr. Harrington, nakakalimutan mo yata na kanina munti ka mo na rin akong akusahan. Hindi ba dapat ay humingi ka rin ng tawad sa akin? Biro lang ang pagkakasabi ni Emerald dahil gusto niya lang alisin ang pagkakailang sa kanilang dalawa ni Frederick. Pero sino magakalang tototohanin ito ng lalaki? Inisang hakbang nitong pagitan nila at nilapat ang palad sa hamba ng pintuang nakakasandalan niya. Saka siya kinindatan. Tell me, Miss Emerald, anong klaseng sorry ang gusto mong marinig mula sa akin ha? Emerald was speechless. May iba't ibang klase pa ba ang paghingi ng simpleng sorry?